January 30, 1991, dalawang Iraqi fighter jet ang mabilis na lumilipad sa silangan ng Baghdad. Isa sila sa mga natitirang eroplano ng Iraqi Air Force, isang pares ng MiG-25. Alam ng mga pilotong ito ang delikadong sitwasyon. Luma na ang eroplanong gamit nila at hindi ito ginawa para sa laban na haharapin nila ngayon. Dahil ang kalaban nila ay ang isa sa pinaka-advanced na fighter jet sa mundo, ang mga F-15 ng Amerika. At ang mangyayari pagkatapos nito ay hindi naasahan ng kahit na sino. Dalawang MiG-25 na makalumang modelo laban sa advanced na F-15 ng Amerika. Agosto 1990, isa si Saddam Hussein sa may pinakamalakas na militar sa mundo. Matagal na rin siyang namumuno gamit ang takot at dahas. At ngayon, may bago siyang target, ang karatig bansang Kuwait. Kaya naman noong August 2 ay sinalakay na ng Iraq ang Kuwait. Maliit lang ang sandatahang lakas ng Kuwait, kaya mabilis itong bumagsak sa kamay ng Iraqi. Ikinagulat ng buong mundo ang pangyayaring ito dahil sa nabigurin ang usapang pangkapayapaan. Kaya nauwi ito sa digmaan na hindi makakalimutan. Nagkaisa ang 28 bansa laban sa Iraq, pero matatag si Saddam Hussein at hindi umatras sa banta. Kaya naman nagsimula na ang pinakamalaking air attack. Sa loob ng ilang oras, daang-daang eroplano ng koalisyon ang umatake sa Iraq. Unang tinamaan ang mga communication center. Sumunod ang base na gumagabay sa mga piloto. Kaya naman nang mawala na ang gabay, ay nagkagulo na ang mga Iraqi Air Force. May ilang piloto pa ring lumalaban, pero marami ang nababaril at mas marami ang nasisira sa lupa bago pa man makalipad. Dahil sa nauubos na nga ang kanyang mga Air Force, ay nagdesisyon na si Saddam na tumakas. Ang mga natitirang eroplano na lang natira at inutusan niya ang mga ito na lumipad papuntang Iran para makaligtas sa koalisyon. Enero 26, nagsimulang lumipad ang mga Iraqi jet ng sobrang baba para hindi makita ng radar. Ang mga malapit sa border ay agad na nakatawid, 23 eroplano sa isang araw. Pero para sa iba, mas delikado ang biyahe. Kailangan pa nilang mag-refuel malapit sa Baghdad habang iniiwasan ang mga patrol ng kalaban. Napansin ito ng koalisyon. Sa una, akala nila tumatakas na lang ang mga piloto, pero habang dumarami ang lumilipad papuntang Iran, napagtanto nilang may plano si Saddam. Kaya nagtayo sila ng air blockade sa border ng Iran. Mga F-15 jet fighter ang nagbabantay araw at gabi. Isang pader sa ere para pigilan ang natitirang eroplano ng Iraq. Pero may huling baraha pa si Saddam. May natitira pang mga MiG-25. May nakapagpatunay rin na isang Iraqi Air Force na delikado ang MiG-25 para sa mga F-15. Sa unang gabi ng digmaan, napabagsak nito ang isang American F-18 at ilang oras lang ang lumipas, may isa na namang MiG-25 ang humarap sa mga eroplano ng Amerika sa isang laban. Isang MiG-25 ang nakatumba ng surface-to-air missiles. Sa isa pang engkwentro, dalawang MiG-25 ang humarap sa 4 na F-15 na kahit sabay-sabay na pinapaputukan ng 10 missile ay nakakatakas ang MiG-25 nang wala mang kahit isang tama. Kaya naman agad itong napansin ni Saddam Hussein. Ang MiG-25 na lang ang natitirang pag-asa. Idinisenyo pa ito noong 1960 sa Soviet Union. Ang MiG-25 ay medyo luma na. Hindi ito ginawa para sa dogfight laban sa mga modernong eroplano tulad ng F-15 dahil mabigat ito at hindi gaanong maliksi at mahina rin ang radar nito. Hindi nito kayang makakita ng target sa mababang lipad, pero may isang malaking lakas ang MiG-25 na talagang tatalo daw sa mga eroplano ng Amerika. Ang MiG-25 kasi ay may pinakamabilis na combat aircraft na nagawa at may dala itong R-40 missile na kayang tumama sa target na may layo na 80 kilometro na mas malayo sa ibang mga fighter jet. Nagtayo ng pader ang koalisyon, pero gagamit si Saddam ng pangbagsak ng pader. Alam ng mga Iraqi pilot na mas malakas ang kalaban nila, kaya gumawa sila ng plano. Aatake sila kapag ang mga F-15 ay humihiwalay para mag-refuel. Kapag sila ang pinakamahina,
dalawang MiG-25 ang sasalakay mula sa magkaibang direksyon. Kung papatol ang F-15 sa isa, may iwan ang gilid nito na bukas. Kaya doon papasok ang pangalawang MiG-25 gamit ang bilis nito. Ilang araw silang naghintay ng tamang pagkakataon. Kaya naman noong Enero 30 ay may nakita ang Iraqi ground control sa hilagang silangan ng Baghdad. Sa loob ng ilang minuto, dalawang MiG-25 ang pinakilos mula sa magkaibang airbase. Si Captain Mahmoud Awad ay lumipad pahilaga at si Captain Muhammad Asamaray naman ay patimog. Mabilis silang umakyat hanggang 42 feet. Pagdating sa silangan ng Baghdad, sinimulan na nila ang pag-atake. Si Captain Asamaray ang unang nakakuha ng lock at agad nagpaputok ng R-40. Pero napansin niya, wala itong tatamaan. Walang eroplano sa lugar. Maling alarma lang pala, isang error sa radar. Pero sa 500 kilometro sa timog, sa ibabaw ng Saudi Arabia, isang American E-3 Sentry ang nagmamasid sa lahat. Nakita nito ang dalawang MiG-25 at agad nagbabala sa dalawang F-15 na nagbabantay sa border. Ang mga piloto ay si Captain Tom Dietz at ang wingman niya na si Captain Bob Heheman. Sandaling kinansila ang babala nang bumalik ang MiG sa airface ng Baghdad. Pero ilang segundo lang ang lumipas, nakita naman ng Iraq ang radar ng dalawang F-15. Inutusan ang MiG-25 na bumalik at lumaban. Buong afterburner ang ginamit nila. Umabot sa Mach 2 ang bilis. Mabilis nilang nilapitan ang mga F-15 at nagbabala ang E-3 Sentry na may dalawang kalabang papalapit. Umiwas man, napilitan ding humarap ang mga F-15. Hindi ito ang planong atake ng Iraq pero tuloy pa rin sila. Mas mataas ng 7,000 feet ang MiG-25 pero dahil luma ang radar, hirap silang makita ang F-15 sa ibaba. Si Captain Eheman ang unang nakakuha ng lock at agad nagpaputok ng AIM-7 pero hindi umandar ang missile. Agad niya itong inulit pero nakalak na rin ang MiG. Gumanti na rin si Asamaray at nagpakawala ng R-40. Nakaiwas naman agad si Eheman patimog. Si Asamaray naman ay bumilis pahilaga na wala ang lock pero sumabog pa rin ang R-40 malapit sa F-15. Nasira ang kaliwang makina ni Eheman. Sinubukan naman ni Dietz na tamaan si Awad pero sunod-sunod ang problema. Ayaw umandar ng missile, ayaw humiwalay. Paulit-ulit na ang failure at bigla may paparating na R-40 sa kanya at mabilis naman itong nakaiwas. Sa kabilang dako, hinabol ni Eheman si Asamaray pero siya naman ang inatake ni Awad. Nagbagsak siya ng chaff at flares at umatras pa silangan. Nag-time out ang missile ng Amerika. Sapat na iyon para sa mga F-15. Nagdesisyon silang umatras dahil mukhang hindi kakayanin sa ngayon. Sa papalya-palya ng missile ay siguradong makakatalo sa kanila. Ang mga MiG naman ay bumalik na sa pakanluran. Natapos ang laban ng walang malinaw na panalo. Buhay ang dalawang MiG-25 at may isang F-15 na bahagyang nasira. May isa pang pares ng F-15 ang nagtangkang humabol pero ligtas nang nakabalik sa base sina Awad at Asamaray. Laban sa lahat ng inaasahan, ang mga piloto ng Iraq ay humarap sa ilan sa pinakamapanganib na eroplano sa mundo at nakaligtas. Sinuwerte ang mga Iraqi pilot at mabilis nilang inangkin ang tagumpay. Sigurado rin sila na may napatumba daw silang mga F-15 ng Amerika pero itinanggi ito ng mga opisyal ng US ayon sa kanila. Wala ni isang F-15 ang bumagsak o kahit nasira man lang. Pero sa likod ng mga pahayag na yun, may kabana. Maraming missile ang pinakawalan laban sa mga MiG pero wala ni isa ang tumama. Para sa Iraq, iyon na ang huling sandali ng paglaban. Ilang linggo lang ang lumipas, sumuko si Saddam Hussein at napalaya ang Kuwait. At ang halos 100 Iraqi jet na tumakas papuntang Iran ay hindi na muling nakabalik. Inagaw ng Iran ang mga ito at doon tuluyan nagtapos ang dating malakas na Iraqi Air Force. Nanatiling kontrolado ng Amerika ang himpapawid at ang labanan sa silangan ng Baghdad ay siya lamang paalala na kahit gaano kalakas ang isang panig,
pwedeng magbago ang laban dahil sa gulat at tamang diskarte.